Sa mundong ito na puno ng kasamaan at kawalan ng kalayaan, ang isang syudad ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng malupit na pamilyang Van der Kooi. Isang beses sa isang taon, sapilitang ipinadadakip ng pinuno ng pamilya na si Hilda ang 12 mamamayan na sa tingin niya ay tumutuligsa sa pamumuno ng pamilya nila. Ang mga tinuring na rebelde ay isinasali sa taunang okasyon na tinatawag na The Calling, isang pagdiriwang kung saan ay pinapatay ang mga dinakip sa harapan ng maraming audience at napapanood ito ng live sa TV. Ang isang bata na nagngangalang Boy at kapatid niyang nakababata na si Mina, kasama ang kanilang inang rebelde ay mga simpleng mamamayan lang. Laging magkasama ang magkapatid, sa arcade man o habang nanonood ng TV at kumakain ng cereal. Minsan ay gumagawa si Mina ng mga nakakatawang plano para sa hinaharap, tulad ng pagnanakaw sa bangko para matakasan ang syudad nilang Karimari-Marim. Sa galit sa diktadura ay ipinapakita ng dalawang magkapatid na hindi sila natatakot at sinesenyasan ang estatwa ni Hilda ng 5 daliri na nakataas ang gitna nito. Sa kasamaang palad, napili rin ang magkapatid para sa The Calling, at napilitan si Boy na panoorin habang pinapatay ni Hilda ang kanyang pamilya. Nasugatan din siya at iniwan sa gubat ng akalaing siya ay patay na. Kalaunan, natagpuan siya ng shaman at inalagaan hanggang sa gumaling. Ngunit may ilang sugat na naging permanente. Naging pipi at bingi na siya. Ni hindi na niya maalala kung ano ang tunog ng sarili niyang boses, kaya ginagamit na lang niya ang voiceover mula sa paborito niyang video game para sa kanyang mga iniisip. Mula noon, sinimulan siyang sanayin ng shaman upang sa takdang panahon ay makapaghiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay kay Hilda. Iba't ibang pagsasanay ang pinagawa sa kanya tulad ng martial arts, pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pagtulak ng ulo ng estatwa paakyat ng burol, at pagsasanay sa paggamit ng mga sandata. Madalas ding nilulubog si Boy sa putikan, gamit ang isang kawayan para makahinga, at ang mga insektong gumagapang pababa sa loob ng kawayan ang nagsisilbing pagkain niya. Kapag umahon siya mula sa putik ng mas maaga ay pinapagalitan siya at muling binabaon. Si Boy rin ang gumagawa ng lahat ng gawain sa kanilang tahanan at ang tanging kaibigan niya ay mga salagubang. May mga gabing pinapainom siya ng shaman ng mga pampagising na gamot na nagdudulot ng pangitain, upang muling balikan ni Boy ang kanyang mga alaala, para hindi niya makalimutan ang kanyang layunin. Ngunit kadalasan, puro kakaibang nilalang at galaw ang nakikita niya sa paligid. Minsan ay bumibisita si Boy sa syudad para mag-practice ng pagbabasa ng labi. At kapag may nangiistorbo sa kanya, ipinapakita niya ang isang maliit na papel na nagpapaliwanag ng kanyang kalagayan. Patuloy pa rin niyang nakikita ang wangis ng kapatid niyang si Mina kahit saan dahil hindi pa rin siya makamove on. Habang lumilipas ang mga taon, lalo niyang pinapahirapan ang sarili sa pagsasanay at unti-unti siyang nagiging isang malakas na binata habang lalong humihirap ang mga pagsubok. Isang araw, sa gitna ng isang pagsasanay, nagawa niyang madaig ang shaman at halos matalo na niya ito. Ngunit biglang nagpakita ang multo ni Mina kaya na-distract siya. Agad sinamantala ng shaman ang pagkakataon kaya natalo siya. Sinabihan siya ng shaman na hindi pa siya handa. Pagkatapos nito, sinubukan ni Boy na mag-meditate upang mawala ang multo ni Mina, pero hindi ito umepekto. Sa pagbabalik ni Boy sa bayan, napansin niya ang isang tindera ng bulaklak na ngumiti at nagbigay sa kanya ng bulaklak. Nasira ang sandali nang dumating ang mga sundalong nanguhuli ng pinaghihinalaang rebelde para sa The Calling. Habang nagkakagulo ang mga mamamayan ay nagtago si Boy. Natanaw niya sina Gideon at Glenn kasama ng mga sundalo. Kasapi ang dalawa sa pamilyang Van der Kooi. Nagbalik ang kanyang alaala noong siya'y bata pa, nakita nila si Gideon na pumasok sa kanilang bahay upang patayin ang isang rebelde. Matapos tipunin ang mga tao, nagtalumpati si Glenn upang ihayag ang mapipiling 12 tao. Sinimulan niyang abusuhin ang isang pamilya, at nang may isang babae sa gitna ng publiko ang pumuna sa kanya ay agad niya itong binaril. Dahil dito ay nagkagulo ang taong bayan. Tinawag ni Gideon si June 27, ang pangunahing tagapagpatupad ng batas, upang ayusin ang sitwasyon. Agad siyang kumilos at inatake ang isang lalaking may dalang palakol, pinutol niya ang braso nito bago ito tuluyang pinatay ni Gideon. Pagkatapos nito, isa-isang pinatay ni June 27 ang sinumang humadlang sa misyon nila. Napansin ni Boy na binaril ni Gideon ang isang ina kaya bumalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang trauma. Sinubukan niyang tumulong ngunit pinigilan siya ng shaman dahil hindi pa siya handa.
Sa huli ay 6 na tao na lamang ang natira para sa The Calling dahil napatay ni June 27 ang iba. Nagalit si Glenn at inutusan si June 27 na kumuha ng 6 na bata upang mabuo ang 12 tao para sa The Calling. Gayunpaman, nagsabi si June 27 na huwag idamay ang mga bata. Gamit ang sign language, nagkaroon ng pagtatalo si Boy at ang shaman. Sinuway ni Boy ang utos ng shaman. Tumakbo siya sa mga bubungan para habulin ang kalaban. Na-stuck sa traffic ang kalabang grupo, kaya palihim na lumapit si Boy sa isa sa mga sasakyan at nagtago sa trunk kahit pa may patay na katawan doon. Pagdating sa isang bodega ay lumabas si Boy. Nakita niya si Melanie na pinapagalitan sina Gideon at Glenn dahil 6 lang ang nadakip nila imbes na 12. Nagtalo ang dalawa kung bakit nagkagulo. Inutusan niya ang kapatid na si Gideon na kumuha pa ng 6 na tao para makumpleto ang kailangan nilang bilang. Bigla namang lumitaw ang multo ni Mina sa tabi ni Boy at nagtalo sila, dahilan upang mawalan siya ng focus at mawala sa paningin niya ang mga kalaban. Sinimulan niyang magmanman at maglibot sa loob ng bodega habang ang multo naman ni Mina na nakasuot ng ninja ay nauna na. Nakalimutan niyang hindi totoo si Mina, kaya nang may paparating na kariton ay iniligtas niya ito. Sa kasamaang palad ay nakita siya ni Glenn, na agad inutusan ang mga gwardya na habulin siya. Mabilis na itinago ni Boy si Mina sa loob ng isang locker. Nakakita siya ng mga sandata sa isang tabi ngunit walang bala ang nadampot niya. Naalala niya ang itinuro ng shaman, na ang sarili niya mismo ang tunay na sandata. Iniwasan niya ang mga bala at mabilis na nakalapit sa mga kalaban. Ginamit niya ang kanyang malalakas na suntok, kasanayan sa paggamit ng patalim, at mga armas mismo ng kalaban upang matalo ang mga ito. Nang magsimulang magpaputok ang mga sundalo, ginamit niya ang katawan ng isa bilang panangga. Isang alipin na nagngangalang Basho ang biglang naghagis sa kanya ng baril, ngunit wala pala itong bala. Matapos makakuha ng baril mula sa kalaban ay binaril ni Boy ang ilang sundalo at nagtago sa tabi ni Basho. Nag-alok ito na tutulungan siyang patayin si Hilda kung palalayain siya. Pinaputukan ni Boy ang kadena, saka bumalik sa laban. Patuloy niyang nilabanan ang mas marami pang sundalo habang si Basho naman ay nakatago sa likod. Isa-isang bumagsak ang kalaban sa kahangahangang kasanayan ni Boy, ngunit may isang sundalo na tila pusa na may 9 na buhay. Patuloy silang naglaban hanggang maipit ni Boy ang kamay nito sa isang makina. Gayunman, nagawa pa ring makaalpas ng sundalo at muling inatake si Boy. Sa pagkakataong ito, pinutol ni Boy ang mga binti nito upang tuluyan itong manahimik. Nagbunyi si Basho sa kanilang pagkapanalo, di niya namalayan si Glenn na pinaputukan siya ngunit di tumama. Nang gumanti siya ay tinamaan niya ito sa binti. Tutuluyan na sana ni Boy si Glenn ngunit pinigilan siya ni Basho dahil sa impormasyong makukuha nila dito. Nang tanungin ay inamin ni Glenn na may gaganaping party si Hilda sa mansyon bago ganapin ang The Calling. Nagsabi si Glenn na handa siyang tumulong, ngunit sa bigat ng dala ni Basho ay nabitawan niya ito sa ulo ni Glenn na agad ikinamatay nito. Nilisan ng dalawa ang warehouse. Habang naglalakad ay napansin ni Boy ang isang aninong nakamasid mula sa malayo. Isinama siya ni Basho sa lihim na hideout ng mga rebelde. Tumambad sa kanila ang isang hideout na walang katao-tao. Maya-maya lang ay biglang inatake at tinutukan ng rifle si Boy ng lalaking nagngangalang Benny. Mabilis siyang inawat ni Basho sa pagsasabing hindi nila kalaban si Boy. Ipinaliwanag ni Benny na inatake sila ng mga sundalo at napatay ang lahat ng kasamahan nila maliban sa kanya. Dahil kakaiba ang lengguwahe ni Benny ay nahirapan si Boy na intindihin ang mga binibigkas niya. Nang malaman ni Basho na napatay din ang kasintahan niya ay nagdalamhati siya kaya dinamayan siya ng dalawa. Gumawa sila ng plano upang ma-penetrate nila ang mansyon, ngunit palaging nadidistract si Boy kay Mina at sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa katunayan, dala pa rin niya ang drawing ni Mina noong sila ay bata pa. Nang ipaliwanag ni Basho at Benny ang huling bahagi ng plano ay hindi ito naintindihan ni Boy, pero tumango na lang siya nang sabihin ni Mina na sumang-ayon na lang siya. Pagkatapos makakuha ng armas ay sumakay sila sa isang van patungong mansyon. Pinatulog nila ang ilang bantay, pati na rin ang isang chef upang magamit ni Boy ang uniforme nito para makapasok sa party. Dahil wala siyang alam sa gawain ng chef ay paikot-ikot lang siya sa loob ng mansyon nang walang direksyon hanggang sa mapansin niya ang macaron na ngayon lang niya matitikman. Buti na lang at nakita siya ni Basho na nakauniforme ng gwardya at pinaalalahanan siyang bumalik sa kanyang trabaho.
Nang makita ni Boy si Hilda ay nakaramdam siya ng matinding galit. Di siya nakatiis at binugbog muna ang lahat ng tao na nasa loob ng kusina. Gamit ang kagkuran, kinayod ni Boy ang balat ng chef at mga kasama nito sa kusina. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at ginamit ito sa isang bantay bago pinugutan ng ulo ang inakala niyang si Hilda. Nagdiwang siya ngunit nang lumingon siya ay napagtanto niyang maling tao pala ito. Ilang saglit pa ay dumating si Gideon kasama ang ilang sundalo. Ibinunyag niya na ang mga taong nasa lamesa ay mga decoy lamang, dahil inaasahan nilang may mga rebeldeng magtatangka sa buhay ni Hilda at pamilya nito. Sa bilis ni Boy ay nagawa niyang maagaw ang baril ni Gideon at mabihag ito. Sa kasamaang palad, mula sa likod ay inatake siya ni June 27 kaya nakaalpas si Gideon at hinayaan siya sa kamay ni June 27. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ni Boy at June 27. Nagpamalas ng kasanayan ang bawat isa sa pakikipaglaban. Espadang nadampot ni Boy sa pader laban sa palakol na sandata ni June 27. Tumalsik si Boy sa labas ng dining room. Sa hallway ay patuloy silang naglaban hanggang sa matanggal ang helmet ni June 27 nang masiko ito ni Boy. Biglang lumitaw si Mina at nagsabing maganda si June 27 kaya napatitig si Boy at na-distract. Sinamantala ito ni June 27 para maitulak si Boy at maihulog ito sa ibaba. Habang walang malay si Boy ay nagsimula siyang managinip. Sa kanyang bangungot ay nakita niya ang pagbitay ng mga sundalo sa kanyang ina at kapatid, kung paano siya naging pipi at bingi, at ang alaala niya kung paano siya iniligtas ng shaman at dinala sa kagubatan para sanayin upang makapaghiganti. Pagmulat ni Boy ay nakatali na siya sa isang upuan. Pinipilit siya ni June 27 na ipagtapat kung nasaan ang shaman. Sumagot si Boy ng pabalang kaya pinadaplisan siya ng palakol ni June 27. Pinaalis siya ni Gideon at sinabing siya na ang bahala, pero sa halip na ituloy ang pagpapahirap, sinabi ni Gideon na pagod na siya sa pangto-torture at sa mismong The Calling. Inalok niya si Boy ng sigarilyo na kinain lang nito habang ipinapaliwanag na si Hilda ay wala na sa sarili. Naging sobrang paranoid na ito kaya matagal na itong nagtatago sa bunker. Alam ni Gideon na hindi na tunay na kalaban ang pinapapatay ni Hilda, kundi mga inosenteng tao. Nangako si Gideon na matatapos ang lahat kung isusuko ni Boy ang shaman, pero tumanggi siya kaya sinampal siya ni Gideon. Dumating si Melanie at nilagyan ng lipstick ang lobby ni Boy habang inaanunsyo na siya ang magiging pangunahing bida sa The Calling. Inutos ni Melanie na dalhin si Boy sa paggaganapang studio. Doon ay nilagyan ang leeg ni Boy ng shock collar. Tinanong niya ang multo ni Mina kung bakit hindi niya pinayagang mapatay si June 27, ngunit hindi rin alam nito ang sagot. Di nagtagal ay nagsimula na ang The Calling. Lumabas ang leader na si Hilda, ngunit sa halip na basahin ang teleprompter, nagsimula itong magsalita ng walang saysay at halatang paranoid. Baka nasa paligid lang ang shaman na matagal na siyang gustong patayin. Nang may makita siyang anino sa audience ay bigla siyang bumunot ng baril. Pinigilan siya ni Melanie at pinaalalayan sa mga sundalo. Sa puntong iyon ay naalala ni Boy na may tinagong scalpel si Gideon sa kanyang bulsa. Ginamit niya ito upang makawala. Samantala, inanunsyo ni Melanie na ang tema ng The Calling sa taong iyon ay Winter Wonderland na may mga serial mascots at demonic elves. Isa-isang lumabas ang mga taong nakamaskara at nagsimulang patayin ang 12 kalahok sa marahas ngunit malikhaing paraan. Isa sa mga killer ay tinangkang lapitan si Boy, pero gamit lang ang kanyang mga paa ay agad niyang napabagsak ang kalaban. Sa wakas ay napalaya na niya ang sarili at tumakbo papunta sa entablado, pero pinagana ni Melanie ang shock collar kaya napaluhod siya sa sakit. 4 na demonic elves ang pinagtulungan siyang hawakan upang ipapatay sa Goatman. Pero imbis na siya ang faluin ng maso ay mga nakamaskara ang pinalo nito. Nang alisin nito ang suot na mascot ay lumantad ang mukha ni Basho. Nandoon na rin si Benny na agad pinaputukan ang mga killer dahilan upang magtakbuhan ang mga audience. Makikitang nakangisi si Gideon at tila alam na ang mangyayari. Habang nagkakagulo ay patuloy na pinapapaputokan ni Benny ang mga kalaban at ipinapaliwanag naman ni Basho kay Boy kung paano sila nakapasok nang hindi napapansin gamit ang uniforme ng sundalo. Sanay man ng walang sandata ay binigyan pa rin ni Basho si Boy ng brass knuckle gun. Muling sumabak sa labanan ang tatlo. Madali nilang napapatay ang sinumang kalabang nagtatangkang humarang sa kanila. Sa likod ng mga kamera, napagtanto ni Melanie na may kinalaman si Gideon kaya nakawala si Boy.
Tinutukan niya ang kapatid ng baril nang magtangka itong umalis. Sa gitna ng gulo, nakasagupan ni Boy ang serial pirate mascot. Di niya tinigilan ang kalaban hanggang sa mapatay niya ito. Doon niya nakita si Mina, na halatang natatakot sa marahas niyang anyo. Sinamantala ni Melanie ang pagkakataon para barilin siya. Ngunit itinulak siya ni Benny at ito ang tinamaan ng bala. Gumanti si Basho ng putok kaya natakot si Melanie at nagtago. Namatay si Benny sa mga bisig ni Boy, habang nagsasalita ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Palihim na binaril ni Melanie si Basho tapos ay sinunod si Boy. Tumakbo si Boy sa entablado at ginamit ang pineapple mascot bilang panangga saka ito pinagulong pababa upang madaganan si Melanie. Itinali ni Boy si Melanie sa isang upuan at winasak ang kamera sa mukha nito na ikinasawi niya. Pagkatapos ay lumapit si Boy kay Basho, nabuhay pa pero sobrang hina na. Gusto pa rin ni Basho na lumaban kaya tumuloy silang dalawa sa pasilyo at sinalubong ang mga sundalo. Habang nahihirapang maglakad si Basho, patuloy na pinapatumba ni Boy ang lahat ng humaharang sa kanila. Sa tuwing naaalala niya ang sinapit ng kanyang pamilya ay lalo lamang lumalalim ang kanyang pagnanais na maghiganti. Matapos patayin ang lahat ng sundalo, napansin ni Boy na patay na si Basho. Nakasalubong niya ang sugatan na si Gideon na tuluyan palang binaril ni Melanie. Sa natitirang lakas, iniabot ni Gideon kay Boy ang keycard para makapasok sa bunker ni Hilda. Nang tatapusin na ni Boy si Gideon ay biglang lumitaw si Mina upang pigilan siya. Nagsabi si Boy na hindi niya kailangan ng payo ni Mina na ikinalungkot nito. Nang maglaho ang multo ni Mina ay tinuluyan niya si Gideon. Sa elevator ay nagpakita si Hilda sa screen na nagbabala na mamamatay siya nang walang saysay. Ipinakita ni Boy ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban. Ginagawa niya ito para sa kapatid niyang si Mina. Natahimik si Hilda at nawala sa screen. Narating niya ang bunker na may nakaabang na mga sundalo. Lumitaw si June 27 na nagsabing gusto siyang makita ni Hilda. Inescortan siya nila sa main room, kung saan ay nakita niya ang lumang portrait ng pamilya ni Hilda, kasama siya at si Mina noong bata pa sila. Mabilis na lumapit si Hilda, niyakap siya at humingi ng tawad dahil hindi siya agad nito nakilala. Sabay nagsabi ng nakakagulat na balita na anak niya sina Boy at Mina. Habang ikinukwento ni Hilda ang nangyari, nagsimulang magbalik ang mga alaala ni Boy. Nandoon nga siya sa ginanap na The Calling noon, pero hindi bilang isang biktima. Ang mga totoong biktima ay ang shaman, ang mga anak nito at ang babaeng inakala niyang ina niya. Pinilit siya ng inang si Hilda na iputok ang baril para patayin sila. Tangan ng ina, nagawa ni Boy na barilin ang mga bata at ang ina ng mga ito. Nang babarilin na niya ang shaman ay nagkaroon siya ng emotional breakdown. Pinaputok niya ang baril sa iba't ibang direksyon at nagkagulo ang lahat ng tao. Ito ang nagbigay oportunidad sa shaman upang makatakas. Dahil sa matinding pagkakasala, tumakbo si Boy papasok sa gubat upang pagsisihan ang mga pinagawa sa kanya. Natagpuan siya ng shaman at tinangka siyang patayin, pero natigilan ito nang maisipan ang isang plano. Dinukot niya ang bata at sinimulang i-brainwash ito para baguhin ang alaala. Sinaktan pa niya si Boy at pinaniwala na ang sugat ay kagagawan ng malupit na gobyerno. Pinutol ng shaman ang dila ni Boy at sinunog ang mga tainga upang madali siyang mapasunod. Balik sa kasalukuyan, tinapos ni Hilda ang kwento at sinabing ang mga pinatay ni Boy ay mga tiyahin at tiyuhin niya. Isiniwalat rin niyang si June 27 ay si Mina. Napaluhod si Boy sa revelasyon, at tinanong siya ni Hilda kung may bahagi pa ng kanyang anak sa puso nito. Nang hindi kumibo si Boy ay sinampal niya ito. Sinabi niyang hindi na si Boy ang anak niya kaya inutusan niya si Mina na patayin si Boy. Naniniwala rin si Mina na hindi na ito ang kapatid niya kaya sinimulan niyang bugbugin ang kapatid. Kinuha niya ang kanyang palakol para tapusin ito, pero natigilan siya nang iangat ni Boy ang kamay niya. Naalala ni Mina noong magkasama silang magkapatid sa harap ng estatwa, kaya't bigla siyang bumaling at pinatay ang sarili nilang ina. Isang matandang kamag-anak ang nag-utos sa mga sundalo na patayin ang magkapatid kaya't napilitan silang tumakbo at magtago habang nagpapaputok ang mga sundalo. May nakuha silang armas sa bar na nagamit nila upang malabanan ang lahat ng sundalo na nakaharang sa dadaanan nila sa pagtakas. Ipinamalas nila ang kanilang kasanayan at bilis sa pakikipaglaban. Delikado man ay madali nilang napapatay ang sinumang umaatake sa kanila. Lumitaw ang tatlong sundalo na may mabibigat na armas at tinamaan si Mina.
Sa kabutihang palad ay hindi siya napuruhan. Muli silang nagsanib ng puwersa ni Boy upang sugurin ang isa pang sundalo at gamitin ito bilang panangga habang tumatakbo sa hallway. Nagawa nilang makalapit sa may hawak ng machine gun. Napatumba ni Mina ang sundalo habang si Boy naman ay ginamit ang machine gun upang patayin ito. Habang dumarami ang sundalo, tumakbo ang magkapatid patungo sa elevator upang makatakas. Pinaliwanag ni Mina na matagal na niyang hinahanap ang kapatid at kaya lang niya nagawang saktan ng ibang tao ay dahil inakala niyang sinaktan nila si Boy. Ilang saglit pa ay biglang bumalik ang elevator sa pinanggalingan nila. Nagtataka sila at patay na ang lahat ng mga sundalo na humahabol sa kanila. Maya-maya lang ay lumitaw ang shaman. Gamit ang sign language, sinabi nito kay Boy na patayin si Mina dahil bahagi rin ito ng masamang pamilya, ngunit tumanggi si Boy. Agad na umatake si Mina at nagawang saktan ang shaman, ngunit madali siyang nadaig nito. Nang tutuluyan na ng shaman si Mina ay sinugod siya ni Boy. Sabay na inatake ng magkapatid ang shaman, ngunit napakabilis nito at gumagamit ng maruming teknik sa pakikipaglaban, kaya't nagtamo sila ng matitinding tama sa katawan. Siniko rin niya sa ulo si Mina. Dahilan para mabasag ang helmet nito at tamaan siya ng mga bubog, kaya't labis silang nasugatan. Ginamit ng shaman ang bubog upang di na makapanlaban si Mina. Ngayon, si Boy na lang ang kailangang lumaban mag-isa. Matapos ang ilang palitan ng galaw, nakuha ni Boy ang kwintas ng shaman at ginamit niya ito upang masugatan ang kalaban ng maraming beses. Habang binabalibag niya ang shaman sa iba't ibang bahagi ng silid, aksidente niyang nabitawan ang kwintas na agad nakuha ng shaman. Ginamit ito ng shaman upang hiwain ang kanyang binti at braso. Hinawakan ni Boy ang mga kamay ng shaman, at sa tulong ng isang bisyon ng kanyang batang sarili, itinulak niya pababa ang kwintas, at tuluyang pinatay ang kanyang master. Matapos mapasigaw sa sakit ng katawan at damdamin, agad na sinuri ni Boy ang kapatid at nakumpirmang buhay pa ito. Gusto siyang paalisin ni Mina, pero binuhat niya ang kapatid at magkasama silang umalis. Habang naglalakad ay naaalala niya ang mga araw nilang magkapatid sa arcade. Sinabi niya na mas mabuti pa rin kung may player 2 sa laban.